Muli, sa po mapagpala at magandang umaga sa ating lahat. Handa na po ba tayo para tayo ay sumamba sa ating Panginoon? Yan. Hindi po, sa sandaling pong ito, tayo po ay tumayo upang pasinayaman ang pagbabasa ng salita ng Diyos na dadalhin ni Gian makatangay. Ang pagbasa sa mga awit, chapter 136, verse 1 to 5. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pinakatakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Itong kalangitan kanyang ginawa ng buong kahusayan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Purihin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon at patuloy na ating ihanda ang ating mga puso at isipan. Ilan po natin ang oras nito sa ating Panginoon. Tuloy na tayo magpasiyasa. Hallelujah. Hear our prayer, Lord. of
Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami lumalapit sa inyo, O God. Nagpapakumbaba, Lord. Nagpapalinis, O God. Humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, kakulangan, O God. At mga bagay na nagagawa na hindi ka lubot-lubot sa inyo, Lord. Lord, hear our prayers, Lord. We beg for your mercy. We beg for your grace, Lord, and forgiveness, O God. Whatever in our hearts, Lord, right now, Lord, cleanse us, O God. Heal us, Lord. And let all the burdens, Lord, that we have, Lord, in our lives, Lord, we surrender it to you, Panginoon. Hindi namin kaya, O God. Pero kayo kaya niyo po, Panginoon. We thank you for your unconditional love, Lord, for us. We thank you for the unending joy you've given us, Lord. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, you still there to comfort us, Lord, every time we need you, Panginoon. Lord, we beg for your Holy Spirit, Lord, to be on this place, Lord. Let your Holy Spirit, Lord, be felt by each and every one of us, Lord, as this moment, Lord, goes on, as this service, Lord, Lord, huwag niyong hayaan yung mga anak niyo, Lord, na unti-unting matutunaw, Panginoon. Help us to stand, Lord, in spite of whatever circumstances our lives may have, Lord. Help us to stand, Lord. Help our children, Lord. Lord, salamat po, Panginoon. Hindi kami magsasawang magpapasalamat, Lord. Dahil alam namin, O God, na Ikaw ang laging nandyan sa amin, Lord. Ano man kami, gaano man kami karumi, Panginoon, Ikaw ang maglilinis sa amin, Panginoon. Gaano man kami maliligaw, Ikaw ang magtuturo sa amin ng daan. Gaano man kami, Panginoon, na nasa darkness, Lord, Ikaw ang bibigay ng liwanag, Lord. Ikaw ay Ikaw, Panginoon. You are the great I am, Lord God. You are the God who heals. You are the God who gives blessings, Lord. You are the God of forgiveness. You are our healer, O God. We thank you, Lord, for who you are, Lord. And Lord, we ask na lahat ng tayo sa unahan na ito, Panginoon, itago niyo po bawat isa sa inyong likuran, Lord. Let your presence be felt in this place, Lord. Oh, hallelujah. Oh, Holy Spirit, we beg for you. We beg for your life. We beg for us, Lord. We thank you, Lord, for everything, oh God. At Lord, lalo-lalo na, Panginoon, na magdadala ng iyong salita, Panginoon, anointing, Lord God. Give him that knowledge, Lord. And all those words, Lord, na lalabas sa kanyang mga bibig. Lord, Ikaw ang magbigay, Panginoon, ng power, O God, na lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay magkakaroon ng rema sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Dahil your word is our sword against the work of the evil, O God, against the word of Satan, Lord. At Lord, sa oras na ito, Panginoon, dinideklara namin, Panginoon, ang victory, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon. Bawat sulok ng lugar na ito ay mapupuno, Panginoon, ng iyong salita. At yung Holy Spirit, Lord, will work on our lives, Lord, like a fire, Lord God. Whatever we have, Lord, in our lives, Lord God, right now, hindi yung mga
Hallelujah. Tuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Kasamin natin ang kanyang presensya. Hayaan natin ang kanyang banal na spirito siya kumilos sa simbahan ito. Hallelujah. Worship you, Lord God. We need to pray.
Lord God. You are good all the time, Lord. And all the time you are good. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night, His light will shine. That's good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Hallelujah. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time, and through the song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We are singers. We are singers, so unworthy. Still for us it used to die. Within us with His Holy Spirit, now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy will never end. God is good all the
Sige po. Ayan. Ngayon po ay tayo po ngayon ay magbabahagi ng ating patotoo. Sa nakalipas po na linggo, sino po sa atin mga kapatid ang nais magbigay ng kanyang testimony upang ipahayag kung paano ang Panginoong Diyos ay patuloy at walang tigil na kumikilos sa ating mga buhay. Ayan. Kaya dito po, si Sister Joy. Amen po. Truly, God is good all the time. Kasi ang aking linggo po ay hindi magandang linggo. Talagang sinusubok po ang aming pamilya na kaaway pero hindi po siya magwawagi. Unang-una po, nag-thank you ako kasi kahit pa paano, okay na po ako ngayon kumpara ng linggo. Pangalawa po, thank you sa protection na binigay ni Lord sa pinsan ko, sa pamangkin ko na pinasok yung bahay nila ng isang drug addict at pusher. Buti na lang po ay aambahan yung pinsan kong babae ng suntok. Buti na salag niya at nailabas yung bata doon at walang nangyari. Pangatlo, thank you Lord kasi hindi mo hinayaan na doon nagkaroon ng disgrasya yung kapatid kong bunso sa motor accident. Hindi hinayaan ni Lord na magkaroon ng mga bali. Although nagkasugat yung buong katawan niya at kahapon nga ay sinamahan namin siya magpa-x-ray at magpapunta sa doktor para ma-check siya. At malalaman namin mamaya yung result ng x-ray niya sa buong right leg niya at right knee. At pinipipray ko kay Lord na maging okay yun. Talagang gas-gas lang kasi nahihirapan yung kapatid ko maglakad. Pang-apat, thank you Lord kasi ngayon pa lang po kaya ganun po ako kabigat. Sama niyo po yung mama ko sa prayers niyo. Kasi yung mama ko po mag-undergo ng angiogram dahil may bara po yung isang valve niya sa puso. Ngayon pa lang po, nangihingi na ako sa inyo ng sorry kung may mga pagkakataon na hindi niyo po talaga ako mahahagila. Ang bigat po talaga. Para po akong dinadagupan bilang panganay na pakahirap po. Uncle ko, tiyahin ko, pinsan ko, pamangkin ko, nanay ko. Hindi naman kami ganun kayaman, pero alam ko si Lord ang mag-provide ng lahat ng kailangan ng pamilya ko. Pagpasensya niyo po ako kung may pagkakataon na makikita niyo akong tahimik na hindi ako yung dating makikita niyo. Kasi napakabigat po sa parte ko talaga. Parang ako po yung nagdadala ng burden dahil ako po yung laging kasama nila pag pupunta ng ospital. Ako po, nasa akin yung bigat. Alam ko po yung katawan ko minsan sumusuko na pero kailangan ko pa rin tumayo. Kailangan kong manindigan, kailangan kong tumayo kasi pag hindi ako tumayo, walang taong sasama sa kanila. Nag-undergo na po yung mama ko kahapon na clearance niya sa kanyang endocrinology para sa kanyang diabetes at okay na po. Susunod na lang po namin yung proseso yung iba niyang kailangang clearance prior po sa kanyang angiogram at pag nakita po doon na kasi yung bara ng puso niya hindi po nakita yun sa ECG at hindi nakita sa 2D echo. Kaya nung sinamahan ko po yung mama ko magpa-stress echo, doon po nakita na yung bara doon sa may ilalim ng puso niya. Nandoon panta yung banda yung barado doon sa valve ng heart niya sa may ilalim. Kaya hindi siya napapansin. At habang nag-aano yung mama ko, yung prayers ko kasi sa sobrang init, may iniinom siyang gamot kapag kumikirot yung puso niya, naglalagay sa dila. Hanggang 3 lang yun, hindi ka pwedeng mag-exceed.
At sa buhay ng nanay ko, 2 beses na po siyang nagkaroon ng heart attack. At sinabihan na kami nun ng doktor dati na if ever na magkaroon ulit ng mama niya ng heart attack, ang posible lang nun mamamatay siya or bedridden or by God's grace, mabubuhay pa rin siya. Kahit po mananampalataya, ako lang din yung takot sa akin na kapag nag-undergo yung mama ko anytime, alam ko may malaking pwedeng mangyayari. Pero pinangawakan ko yung faith ko kay Lord na hindi niya pababayaan yung nanay ko. Kapag sumalang siya sa test na yun, dahil kapag po marami siyang bara, idediretso po siya ng bypass. Kaya po minsan mas pinipili kong manahimik. Kasi pag tahimik ako, mas nakakapag-isip ako ng maayos. Kaya pag nakikita niyo po akong tahimik, hindi ako katulad yung maingay na humingi na po ako sa inyo ng dispensa. Kasi gusto ko lang po minsan na pag-anin yung loob ko. Kasi alam ni Bongis, pag ako nanahimik, may iba talagang tumatakbo sa isipan ko. Mabigat po sa akin. Kaya, alam ko, nagpapasalamat ako kay Lord kasi kahit ganun po, nakikita niyo pa rin ako dito tumatayo. Kahit may bigat sa akin. Napakabigat po talaga. Kasi hindi lang po biro yung pera kailangan namin. Para sa lahat ng mga kailangan ng pamilya ko. Pero salamat kay Lord kasi He provides. He really provides. He gave us all the blessing para ma-survive yung kailangan ng family ko. Kaya kung may pagkakataon man po na naaalis, mapupunta yung church, sorry po. Kung natatanggihan ko po kayo ngayon. Kasi mas kailangan po ako ng pamilya ko. Kahit gusto ko po kayong makasama. Mas kailangan po nila ako ngayon. Hindi ko po alam kung kailan po matatapos yung kailangan ng mama ko ng mga clearance. Pero after po nun, ako po magbabantay sa kanya sa ospital. Kaya ngayon palang humingi na po ako sa inyo ng prayers. Isama niyo po yung nanay ko. Alam ko pong lahat tayo pupunta po doon, pero hindi ko po handa lang mangyari sa nanay ko yun. Nandun po yung takot sa akin, pero pilit ko pong nilalabanan. Dahil alam ko po nakadalawang beses na nahanap ang mama ko. Pero alam ko po si Lord nagagawa ng paraan at alam ko po na walang posible kay Lord. Diringgin niya yung prayers ng puso ng bawat isa. Kaya to God be all the glory po. Amen. Ating po'y manalangin, no? Patuloy na manalangin para po sa kagalingan ng mama ni Sister Joy. Sige po, meron pa po bang nais na magbahagi pa ng ating napakasalamat sa ating Panginoon? Sige po, kung wala na po ay tinatawag ko po si Pastor Arthur para sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Yes, salamat po sa ating Diyos na patuloy po nating pinaglilingkuran. Okay. Good morning po. Ayan, maraming salamat po sa iyong pagbati sa akin. Alam niyo ba yung pagbati niyo ay sapat na, no, upang mapasaya niyo ang aking puso. Lagi pong ako naman po ang kahilingan ko sa Panginoon ay magkaroon ng malusog na pangangatawan, no, at siyempre mahabang buhay para mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Amen.
At yan po yung pinaka-nanais ng bawat isa sa atin bilang mananampalataya. At kay Sister Joy, lagi mo lang panghawakan ng salita ng Diyos. Sabi nga ng aklat ng 1 Timothy, di ba? Cast all your cares upon Him, for He cares for you, di ba? Sa Diyos natin ilagak ang lahat ng ating alalahanin sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa atin. Amen po? Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. So ngayon po ay huling linggo ng buwan. Ano po ba? April. Ayan, buwan ng April. At marami po tayong mga kapatid na nagdaos ng kanilang kaarawan, no? At salamat sa katapatan ng Diyos sa atin, no? At yung ating pong tema pa rin sa buwang ito ay My Life of Faith with the Risen Lord, no? Ang aking buhay na may pananampalataya sa pagkabuhay ng ating Panginoon. At yung ating topic ay may fruitful life at work, no? Ano po yan? Ang aking mabungang buhay sa aking pong hanap buhay o sa aking pagtatrabaho. No? In other words, maraming talagang ibig sabihin niya, no? Ano nga ba yung fruitful life, di ba? Ano nga ba yung mabungang buhay natin? No, saan? Sa ating pagtatrabaho, di ba? Sa ating hanap buhay, no? Ano pa? Sa ating pamilya, di ba? May fruitful life at work. Dahil alam natin na ang lahat po ng ating ginagawa ay ating pong itinatalaga sa Panginoon. Amen? So, ito po yung ating text sa Colossians chapter 1, verse 10. Sabi po dyan, and we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Sa wikang Tagalog po, ito pong pagkaliwat, sa gayon makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Amen po ba? May fruitful life at work. Minsan pa po tayong dumalangin sa oras na ito. Yes, Lord, hallelujah. Dakilang Diyos, kami ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang nagbibigay ng direksyon sa aming buhay. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat alam namin na sa lahat ng aming ginagawa, Panginoong Diyos, Ikaw po ang gumagabay sa amin. Pagpalain niyo po, Diyos, ang inyong mga salita sa umagang ito, habang ito po, Diyos, ay aming pong pinag-aaralan. Samahan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng pagkaunawa sa mga bagay na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, Amen. Amen. May fruitful life at work. Yan. Tayo po ba ay may mayroong mabungang buhay? No? Mabungang buhay? Ano po ba? Isang pinagpalang buhay, no? Sa ating pong sa ating paghahanap buhay, di ba? Sa mga lugar na ating pong ginagalawan, no? Sa ating pamilya, sa ating trabaho, mabungang buhay po ba 'yon? Meron po ba? Mabunga po ba yung buhay natin na yan? Yeah, sige po. Silent means yes. Ganun po dapat tayo, di ba, bilang mananampalataya. Pagka hindi po mabunga ang ating buhay, no, sa mga lugar na ating pong kinabibilangan sa ating pamilya, sa ating hanap buhay, ay mayroong something wrong sa ating buhay pagka hindi po. No? Kaya nga sabi diyan, and we pray this in order that you may live a worthy of the Lord. May please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Napakahalaga po na tayo ay makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, inalulugdan ng Diyos at nagbubunga ng mabubuting gawa at lumago saan? Sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. So dapat po meron tayong mabungang buhay. O in other words is pinagpalang buhay. Amen? Amen po ba?
O yan, yung nga pong pinagpalang buhay ay pumalakpak sa Panginoon. So salamat po sa Diyos at tingnan po natin ano nga po ba yung fruitful life. What is the fruitful life at work means? Ano nga ba yung kahulugan ng pinagpalang buhay sa ating mga lugar na ginagalawan? Di ba? Kung naghahanap buhay ka, di ba? Nagtitinda ka, may negosyo ka, kumusta naman? Di ba? Ang iyong buhay sa pakikitungo, di ba? Sa iyong kapwa. O kung ikaw naman ay isang teacher at nagtuturo, kumusta ang iyong buhay sa pagtuturo mo sa mga estudyante mo, di ba? Katulad namin, kung kami mga pastor, kumusta naman ang aming pagpapastor sa inyo? Kumusta po ba? Okay na. Yan, di ba? Yung mga anak naman, o mga anak, kumusta naman ang inyong buhay sa inyong tahanan at sa inyong mga magulang? Kumusta? Mabunga ba? Pinagpala ba? Sometimes. O sa mga may asawa naman, yan ang matindi, yan. Kumusta naman po ang inyong mabungang buhay sa inyong pagsasama, sa inyong asawa? Kumusta po? Mabunga ba? Pinagpala ba? Amen po ba? Pinagpala? O pinagpala po. Alam nyo kung minsan, kahit po yung hindi magagandang bagay, ay paraan yan ng Diyos. Diba? Para mas lalo nating mahalin ang ating mga mahal sa buhay. Amen? Amen. Huwag po natin tingnan ng negatibo yung mga bagay na hindi negatibo, di ba? Kundi gawin natin itong stepping stone, no? Upang tayo lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. And what is my fruitful life at work means? Ano nga ba yun? A fruitful life produces good works and develop godly character as Christian. Amen po ba? O, dapat yung iyong mabungang buhay ay nagpo-produce ng mabubuting gawa. Diba? At nagde-develop ng godly character. Amen? O, kaya kahit po yung mga hindi magagandang bagay na na nangyayari sa ating buhay, pakikitungo natin sa ating pamilya, sa ating pong mga kasamahan sa trabaho, kahit hindi maganda ang ipinapakita nila sa atin, ang mahalaga, ikaw. Diba? Yung pakikitungo mo sa kanila na dapat ay magresulta ng pinagpalang buhay. Amen? So, napakaganda yan. At fruitful life produces good works and develop godly character as Christian. Ako po may gawa niyan. Tama po ba? Gusto ko sana kumopya sa Google eh. Kopya. Kaya naman po yung nag-aaral. Kasi madali lang, di ba? Pag click mo sa Google, yung definition. Kaya lang, hindi mo kaya sabi ko. Pero yung English, tumutulong ako, umingi ako ng sa Google. Yeah, Lord, thank you. Ayan, a fruitful life produces good works and develop godly character as Christian. So napakahalaga niyan, di ba? So dapat magkaroon tayo tinatawag na makadiyos na character. Amen? Kahit po kahit po yung sitwasyon ay hindi maganda, di ba? Kahit yung kasama mo ay hindi maganda ang kanyang pakikitungo sa iyo. Meron siyang kapintasan, meron siyang kahinaan. Diba? Mahalin mo siya. Diba? Dahil bakit? Kung perfecto siya, mamahalin mo pa ba siya? Diba hindi na? Bakit kapag mag-i-invest ng pagmamahal sa kanya, nasa kanya lahat ng katangian? Diba? Parang wala ka nang i-invest ng pagmamahal sa kanya. Diba ba? Kaya nga si Jesus, diba? Siya ang talagang model natin, diba? Siya nga, pinakitunguhan tayo sa paanong paraan. Biruin mo, anak ng Diyos bumaba sa lupa. Tayo pa kaya? Di ba? Kaya napakaganda na ma-develop yung ating pong buhay bilang Kristiyano ng tinatawag na godly character. So, thank you sa Lord.
Okay, as Christian, what must I do to have a fruitful life at work? O bilang mananampalataya o bilang Kristiyano, ano ba ang dapat nating gawin upang tayo magkaroon ng mabungang buhay, no? O masaganang buhay o pinagpalang buhay saan? Sa ating pong field na ginagalawan, di ba? Sa ating trabaho, sa lugar na iyong ginagalawan, no? Ano ang dapat mong gawin? Ito po, Colossians chapter 3, verse 22. Ang sabi dyan, slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eyes is on you and to win their favor, but with sincerity of the heart and reverence for the Lord. Tingnan po natin sa Colossians chapter 3, verse 22. Ito po ang pagkaliwat sa Tagalog. Sa verse 22, mga alipin. Aba, tingnan mo, sabi po ni Pablo, mga alipin. Ano sabi? Sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon sa lupa. Walang sinabing kondisyon yan. Diba? Sabi, sundin ninyo ang inyong Panginoon. No? Sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon dito sa lupa. At anong sabi? May nakakakita man o wala. Bakit? Gumawa kayo, sabi, hindi para kalugdan ng tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. This is the thing that we must do. No? Gawin natin yung mga bagay na ano po, ang Diyos ay malulugod sa atin. Hindi, alam niyo po, sa trabaho, hindi naman pagalingan yan. Amen? Kasi meron tayong iba't ibang skill, di ba? Meron tayong iba't ibang kaloob. Ang maganda at mahalaga, yung motibo ng iyong ginagawa. Di ba? Bakit mo ba ginagawa yan? Di ba? Oh. Hindi yung galing. Kaya sabi dyan, as Christian, what must I do to have a fruitful life at work? Aba, in general, hindi lamang yan sa tahanan mo. Di ba? Maging sa iyong hanap buhay. No? Dapat, anong sabi? Ang sabi nga dyan ni Pablo, ang turing niya ay alipin. Mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon sa lupa. Hindi dyan sinabing mga alipin, sundin ninyo ang inyong mababait na Panginoon. Walang kondisyon. It means, ano man yung karakter, di ba? Ano man yung ugali ng iyong boss, sundin mo. Amen? Huwag ka lang bubulong-bulong. Meron kang sumunod nga, ang dami namang ang dami namang bulong-bulong. O, di ba? O, wala rin naman, di ba? Sumunod ka pa, pero bubulong-bulong ka, di ba? Hindi rin. Kasi bakit? Alam natin, ang Panginoon, di ba? Nakatingin saan? Sa atin na sumusunod. Di ba? Kailangan pala pag sumunod ka, sige lang, sunod lang. Di ba? O, lagi lang andun yung pagsunod. Wag magrereklamo. O kaya wag sasabihan ng amo mo ng, di ba? Para kasi patraidor yun di ba? No? Ano mang sabihin mo na pangit sa kanya, kahit na sabihin sumunod ka pa, baliwala yun sa Diyos. Di ba? Kasi bakit? Biro mo, sumunod ka nga, pero kung ano-ano naman ang sinasabi mo sa kanya. So, napakahalaga yan. Mga alipin, sundin nyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon. Minsan kasi, ayaw natin dahil bakit hindi pumapabor sa atin. Di ba? Minsan gano'n. No, kami po sa trabaho gano'n Nung ako po nasa electrical, dapat ganito dapat gano'n. May instruction na nga yan ang pinagagawa, yan ang gawin ninyo. Kasi bakit? Pag hindi mo ginawa yung inutos ng iyong boss at ginawa mo yung sarili mo, pumalpak, mananagot ka sa boss mo. Di ba? Tatanungin ka lang naman nun ginawa mo ba yung ipinagagawa ko sa iyo? Pag sinabi, hindi. Yun, di ba? Hindi kasi yung gusto niya ang nasunod kung hindi yung gusto mo. Nung pumalpak, ano nangyari? Di ba? Siyempre, ikaw ang mananagot doon. Alam niyo, naalala ko sa electrical. Ako po kasi electrician. Sabi ko sa boss ko, Sir, paano natin bubutasan to? Kasi yung laki ng fluorescent, siguro yung kwadrado po ba? I mean, siguro mga 40 cm, 40 to 40. Maliit lang yung kwarto, siguro mga ganito kahaba. Di, sabi ko nun,
nung supervisor ko, butasan mo rito, ano yan, bali, 8. 8 rito, sir. 8. Tapos 8 rin dito. Binutasan ko ngayon ang lalaki. Nung makita na nung may-ari, yung inchik, nagalit. Ba't puro butas to? Ang lalaki. Di ba, brother, si, alam ni, nakalimutan ko rin pala. Si Brother Bong, ang lalaki po ng butas. Di sabi kong ganun dun sa may-ari. Para saan yan? Sabi ko, yan po yung ikakabit na flooring. Bakit ang dami? Saka ang lalaki, ang liit na ng kwarto. Sabi ko ganun, yan po kasi putos nung supervisor ko. Ngayon, eto na, nag-usap ngayon sila nung boss ko sa kasi yung may-ari. Siguro sinasabi siya, bakit ang lalaki? Ako hindi po ako kumigil ko. Yung sabi niya, ano magagawa ko, di ba? Sabi nga, Bandong, sabi nga, Bandong, tapalan mo yung mga butas na yan. Ang problema, hindi ko na matatapalan dahil may mga fluorescent na. Ano bang gagawin mo na? Kaya ako, basta sinunod ko siya. Sabi mo, butasan ko. May plano naman yun. Hindi siya ngayon magagalit sa akin, di ba? Sila mag-usap kung ano. Mas mabuti na yung sumunod. Amen? Huwag na tayo magreklamo. Sunod ka na lang, di ba? Okay, so napakahalaga yan. Bakit daw? May nakakakita man o wala. Nung ako'y nasa electrical pad, ganito, ginagawa namin yung case hardware. Yung mga kasama ko, gumagawa ba na hindi ko alam kung bakit na, sige, gawa lang kami ng gawa. Nung dumating yung boss namin, hindi na maganda ko. Nandiyan si boss, ganito. Ano ba yun kung nandiyan si boss? Gumagawa naman. Basta bang kala mo may ginagawa kahit wala namang ginagawa. Basta lang ito may ginagawa. Sabi ko, mahirap yun. Basta may ginagawa ka, gawin mo na yan. Bakit gano'n, no? Ang mentality ng tao, di ba? Pagka nandyan ang boss, hindi talaga sila mapakali, no? Gusto nila may ginagawa kahit wala namang ginagawa. Diba? Di gawin mo lang yung na-assign sa'yo, di ba? At yun, napakahalaga na sabi, gumawa kayo hindi para kalugdan ng mga tao, kundi, kundi dahil kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Upang ang buhay mo ay tunay na pinagpala at magkaroon ng mag-produce ng mabubuti, ay kinakailangan pala ang paggawa mo ay hindi para kalugdan ka ng iyong boss, kung hindi, kundi dahil sa kayo ay tapat. Amen? Po ba? Napakahalaga pala. Ang requirements ay tapat at may takot sa Panginoon. Alam niyo po sa trabaho, in every work ay lagi pong masasabi natin pwede mong lagyan ng daya, di ba? Pwede mo shortcutin, di ba? Para mapabilis lang, di ba? May ganun, di ba? Dinadaya mo yung trabaho, di ba? Ang napakahalaga po ito, yung tapat mo sa iyong trabaho. At meron pa po, alam nyo, nung ako rin po ay nasa electrical, ang time namin 8:00. Yung mga kasamahan ko sa trabaho, darating 8:30, ganun, 8:40. Pag ako po ang nauna, ilalagay ko doon sa DTR namin, kasi kami may time record, ilalagay ko ron kung anong oras ako dumating. Pag dumating ako ng 8:10, sabi ng mga kasama ko, ito talaga si Paring Bando, walang pakikisama, kasi lahat kami late. Lahat po kami late. At alam nyo, kahit para doon sa maliit na bagay, pag hindi tayo napagkatiwalaan, sa oras lang, hindi na tayo pwede pagtiwalaan sa malaking bagay. Totoo po yun. At doon sa loob ng 11 taon kong pagtatrabaho sa electrical, dahil ang DTR namin, hawak namin, kami ang naglalagay nun. At alam mo, sad to say, sapat ko rin po, minsan nadadala na ako sa Agos. Pag dumating ka ng 8:00, ilagay mo 7:00. Para yung mga kasama mong late, sunod-sunod na kayo. May 7:01, 7:03. Hindi sila late lahat dahil sa'yo.
Ikaw ngayon ang magdadala ng Panginoon ko. Hindi naman ako ganito oras dumating. Di ba ang hirap? Kaya yung mga kasama ko, nagagalit yung pag ako na dumating ng late. Dahil pag sila ang dumating kahit late, ilalagay nila ngayon, alas 7 pa rin. Para ka naman magkasya doon sa mga susunod. O diba, ang galing ng mundo natin. Kaya po mga kapatid, napakalaga na oras. O, binago na nga po natin yung oras natin, di ba? Anong oras po? Alas 8. Yan. Tapikin mo yung katabi mo, oy, alas 8 na tayo. Baka matulak na naman tayo ng matulak nito. Diba? Kaya ang usapan natin, kasama si Lord, alas 8. Kanina po umaga po, nagising ako ng 6:30. Hindi, mga 5 o'clock, medyo inaantok-antok pa, inat-inat na gano'n. Sabi ko, delikado ito. Kailangan tumayo na ako. Ang ako'y po'y tumayo, nag-ayos na ako nun. At naligo na ako para ako, hindi na ako maling pagpunta rito. Kaya, faithfulness din po ba yun? Di po ba? Katapatan yun eh. Na maaga pa lang, piniprepare mo ang sarili mo para hindi ka maling. And that is faithfulness. Diba? Hindi hinahabol mo ang oras, kundi ikaw mismo, inihahanda mo ang sarili mo para sa araw ng bukas. Di ba? So, napakalaga. Sabi dyan, may nakakakita man. Do, sabi ganon, mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ng inyong Panginoon sa lupa. May nakakikita man o wala. Gumawa kayo hindi para kalugdan ng tao, kundi ano sabi, dahil sa kayo'y tapat ay may takot sa Panginoon. Alam niyo, napakahalaga no, di ba? Yung fear of the Lord, di ba? Pag may takot ka sa Panginoon, hindi ka gagawa ng mali. Di ba? Hindi mo susuwayin ang kalooban ng Diyos. So, yan po, number 1, as Christian, bilang mananampalataya, what must I do to have a fruitful life at work? Colossians chapter 3, verse 22. Second, yan, how can we have a fruitful life at work? Paano nga naman tayo magkakaroon ng isang pinagpalang buhay, no? Masaganang buhay, no? O maging epektibong buhay sa ating pong mga trabaho? Paano tayo magkakaroon nun? And the answer is, Colossians chapter 3, verse 23, ano sabi? Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Amen po ba? Hello? Napakahalaga na. Ano sabi sa verse 23? Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, at waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Amen? Hello? O di ba? Kung gusto natin na maging mapagpala ang ating buhay, di ba? Sa field na ating ginagalawan, pinagtatrabahuan, gawin mo ng buong puso. No? Parang hindi sa tao ka naglilingkod, kung hindi sa Panginoon. Diba? Yung mindset mo, iba. Diba? Kahit mahirap pa yan. Alam nyo, kung minsan sa trabaho din ganyan eh. Pag binigyan ng magbigat na trabaho, tinatakasan, ayoko yan. Diba? Yun minsan, diba? Ayoko yan, diba? Pagka ganon, hindi ka sa Panginoon gumagawa. Kasi bakit yung ibinigay sa'yo, ayaw mong gawin? Kasi bakit nakikita mo mahirap? Maganda nga yun eh. Diba? Bakit? Dahil dun sa nakikita mong mahirap na trabaho, gusto mong maranasan ang ang pagkilos at paggabay ng Panginoon sa iyo. Magugulat ka na lang, nagawa ko yun. O, diba? Kaya pagka binati ka, galing mo naman, nagawa mo. Siyempre, magaling ako eh. Patay tayo dyan. Yeah. Dapat ibalik mo sa Lord. Alam mo, nagpapasalamat ako kay Lord kasi siya ang gumawa niyan para sa akin, hindi ako. Amen? Kaya ang kaisipan ng mananampalataya, ibang-iba.
di ba? Sa kaisipan ng hindi mananampalataya. Kasi tayo, pag tayo gumagawa, alam natin kung paano natin, kung kanino natin ginagawa yon. Amen? Okay lang, di ba? Napapurihan ka ng tao. Eh, natural yun eh, di ba? Basta ibalik mo sa Panginoon ang pagpupuri. Amen? Sa paanong paraan, mas lalo mo pagsunasigan ang paglilingkod mo sa Panginoon. No? Eh, natural naman yun eh, di ba? Kapag ikaw ay talagang may ginagawa mabuti, andyan naman yung pagpuri ng mga tao. Okay lang yun, di ba? Pero patunayan mo na lalo mo pang pag-igihin ang ginagawa mo para sa Panginoon. At anong sabi? Ang kondisyon nga dyan, whatever you do. Kaya ang sabi, anuman ang iyong ginagawa. Ibig sabihin, mahirap man yan o madali, gawin mo. No? Yung iba kasi, yan na lang, mas madali yan. Eh hindi nga eh. Eh mahirap ang binigay sa'yo. Di harapin mo. No? Idalangin mo sa Panginoon na kayanin mo yon. Amen? Hindi mo pa nga sinusubukan, huwag mo nakatrasan. At anong sabi yan? Gawin mo ng buong puso. Pag buong puso, ano ba ibig sabihin ng buong puso? With all your heart. Ano ibig sabihin? Meron po bang gustong sumagot? Pag buong puso, ano pong ibig sabihin? Ha? Yun, yun, may nguno mo yan, Sister Evie. May pagmamahal, di ba? Kaya nga buong puso, hindi pala pwedeng kalahati lang, di ba? Hindi pwedeng pag gumagawa ka, half-hearted, di ba? Kasi bakit? Mabigat yun sa iyo, di ba? Parang ayaw mong gawin, nag-aalinlangan ka. Kaya buong puso, ibig sabihin, tama yung sinabi Sister Evelyn, mayroong pagmamahal. Bakit? Sapagkat anong sabi, ginagawa mo yun para sa Panginoon at hindi para sa tao. So then, how can we have a fruitful life at work? Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for me. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So next, pangatlo po. Yan. Ito po, napakahalaga. You must understand that the result of work, of labor, ay kulang ng iyo. You must understand that the result of your work of labor in the Lord, kinakailangan mong maintindihan kung ano ang magiging outcome, di po ba, ng iyong ginagawa sa Panginoon. Ano naman ang magiging nito? Ano naman ang magiging reward ko nito, di ba? Ano naman ang mapapala ko nito, di ba? Kapag ito'y ginawa ko sa Panginoon. Dapat alam mo rin, amen po ba, na bakit mo ginagawa yun? Kasi meron kang inaasahang reward sa Panginoon. Amen po ba? Hello po. Di ba gusto natin tayo pagpalain? No? Kaya nga, dapat po ganun ang ating kaisipan. No? Alam natin na meron tayong reward na tatanggipin sa Panginoon. Kaya po natin ginagawa ang mga bagay na yon. Para maging mabunga yung ating buhay sa ating pong lugar na ginagalawan. Yan po, since Colossians chapter 3 verse 24, sabi dyan, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as reward, it is the Lord Christ you are serving. Ano pong sabi dyan sa wikang Tagalog? Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilian niya sa kanyang mga anak sapagkat si Kristo ang Panginoong pinagdilingkuran ninyo. Amen. Amen po ba? O kaya po dapat ganun ang ating pong kaisipan. Alam, hindi ka nagsisikap, hindi ka gumagawa para lamang sa para kalugdan ng tao o para lamang sa iyong kinabukasan o para maging matagumpay ka, no? Kundi alam mo na ang iyong ginagawa, no, ay magkakaroon ng gantimpala mula sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, tayo kasi kung minsan ang gusto natin result di ba? Yung ginagawa mo, gusto mo agad magkaroon ng resulta,
No? At yun ang gusto mong magbigay ng kaluguran doon sa ginagawa mo. Hindi naman po mali yun. Kaya lang, pagka nakita natin hindi maganda ang nagiging outcome, ayaw mo na. Amen? Napo-frustrate ka na. Ayaw mo na kasi hindi maganda yung resulta. Tigilan natin yan. Hindi naman maganda eh. Hindi maging maganda yung resulta eh. Diba? Umaayaw ka na. Diba? Parang sa ano yan eh. Sa lalaking nandiligaw. Diba? Konting panahon umaayaw na. Dapat hindi ganun. Kailangan tuloy-tuloy pa rin. Diba? Saan pa? Sa business. Diba? Huwag mong isipin agad na sa maikling panahon ay magkaroon ng magandang resulta ang iyong business. Kinakailangan mong mag-invest, di ba? Tignan niyo yung puno, di ba? Pag tinanim ang mangga, ilang taon ba bago mamunga? Di ba? Sabi 5 years ba? 5 taon? Di ba? Bago siya mamunga. Tama po ba? Biro mo, ang tagal ng 5 taon bago siya magbunga. Kaya dito, napakahalaga na ang sabi, since you know that you will receive inheritance from the Lord. Alam natin na sa pasimula pa'y tayo gagantimpalaan ng Panginoon. Of course, ano po ba yung gantimpala na yan? Diba? Ang gantimpala na yan, na ating pinakaasang-asang ay yung buhay na walang hanggan. Sabi niya, Pastor, paano naman yung dito sa lupa? Alam niyo, napakasimple lang naman din ang pamantayan ng Bible, di ba? What you sow is what you reap. Amen? Ano mang tinanim mo, aanihin mo naman yun eh. Diba? Nagtanim ka ng malaki, di aani ka ng malaki. Nagtanim ka ng konti, aani ka ng kukonti. Hindi naman pwedeng nagtanim ka ng konti, aani ka ng malaki. Diba? Hindi naman pwedeng gano'n. Diba? Nag-open ka ng business sa pasimula mo. Diba? 50,000. O tutubo yun na. Sabihin natin mga ilan ba? Kung 50%, mahunong ka 50, may tumubo ng mga 10,000, gano'n, di ba? 5,000, okay lang yun. Amen po ba? Alam niyo po, ito tayo may magkakapatid sa Panginoon. Nag-invest ako sa MP2, yun dahil yung sinisiryon. Ang na-invest ko ron is 173,000. After 5 years, alam nyo magkano tunubo? 30,000. 30,000, saan mo kukunin nyo sa loob ng 5 taon? 100. At yun po, unti-unti kong nilalagay yun. Natunghayan ko lang din yun. Una, naglagay ako. Pero kailangan magpa-member ka muna. Pagpatahin natin sa negosyo. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. At sabi ko nga, Panginoon, salamat kasi all things work together for good. Bakit? Alam ko para sa akin yun. At siyempre, sa mga kapatid ko rin, pag nangailangan, sabi ko nga, yung kuya ko nagkaroon ng lus-lus, kailangan maoperahan. At ang magagastos, 150. Sabi ko kaya ito, in-schedule namin sa kanong kapatid ko si Nancy. Sabi ko, yung pera ko makukuha ko pa sa June, malapit na to June na to. Sabi ko, pwede yun. Sabi ko, pagka maipapaopera ng kuya ko. Kasi masakit na eh. Sabi ko, tignan mo nga ang Panginoon. Sabi ko, biruin yun, all things work together. Tayo na magkakapatid sa Panginoon, di ba? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng mali. Kaya kung kayo po ay may mga 500 man, pero sa mga 173, hindi po yun buo. Unti-unti po 30,000 after 5 years. Napakaganda doon kaysa ibang mo. Ano po ba? May reward ka dito sa lupa. Dahil anumang tinanim mo, aanihin mo nun. Wala naman akong asawa. Wala din naman akong girlfriend. Kakag-asa sa akin. Diba? Di ang saya.
Di ba ba? No. Kaya po kung meron po kayo, mag-unti-unti po kayo kasi napakaganda po. Huwag nga lang sanang maano ng gobyerno na ano. Kasi ang bawat year kasi, kaya nga kung meron kang pala, may 50 ka, ilagay mo na ron. Kasi after 1 year, kasi yun yearly tumutubo. Diba, nagbigay ang gobyerno ng 7%. Kung magkano 7% ng 50 mo. O, tapos sumunod na taon na buwan uli, meron ka na naman 5,000 ilagay. Basta hindi mo gagamitin. Doon mo lang siya ilagay. Meron nga isang kapatiran natin, monthly 500 siya. O, monthly 500 sa MP2. Magkano sa loob ng 5 taon na ipon niya plus yung tubo. Isinishare ko ito sa inyo, parang ayaw ko banggitin na. Natutuwa lang kasi ko, alam nyo pag naisishare ko yun, nagkakaroon kayo ng kaalaman. Kasi marami rin akong nasubukan. Ang hirap pag hindi ka looban ng Panginoon. Ayan, alamin ni Pastor Manny, nalugi kami dahil sa gusto namin kumita ng malaki. Natalo ko ng Disney. Tapos yung iba, ganun din. Sabi ko doon, ibawi mo naman ako. Kaya ingat-ingat din po tayo sa pag-handle ng pera. First, tanda natin, anumang tinanim natin dito, sa lupa, anihin natin, di ba? Pakasipag ka, anihin mo yon kasi naman ang prinsipyo ng Diyos. Pero ang mahalaga, ito po, no, alamin nyo, gagantimpalaan kayo ng Panginoon. At ang gantimpalang yan, ay hindi lamang yung material na bagay. Amen? Huwag lamang yun ang isipan natin. Ang baka nasain natin yung ipinangako ng Panginoon dito saan? Sa aklat ng James. Chapter 1 verse 12. Tignan niyo po yan. Ano po sabi diyan? Santiago 1:12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ano yan? Buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, hindi maikukumpara yung tiis at paghihirap na nararanasan natin sa lupa sa kaluwalhatiang sa atin pagdating ng takdang panahon. Amen? Kaya nga kaya ako po'y naniniwala na ang mga Kristiyano, meron silang malalim na kaligayahan sa kanilang puso. Amin po ba? Hello? Kung meron ka ba nun, yung malalim na kaligayahan sa iyong puso, dapat meron kayo. Ako po meron nun. Opo. Kaya, ang sarap maglingkod sa Panginoon, kasi bakit kahit hindi ba may mga may mga defective, no? Hindi ka na di-disappoint, no? Diba? Iyaman mo na, basta bahala na si Lord. Kaya yun yung maganda rin, no? Basta bahala na si Lord, gagawin ko yung ko, diba? Si Lord na bahala na. Diba? So, yun po. Nalaman nyo na tuloy, meron ako 30,000 yung mga kapatid. Meron ng pampa-opera yung kapatid ko. Amen? Diba ba? Minsan sabi ko, kung iisipin ko lang yung sarili ko, Lord, inipon ko po di ba pwedeng wala, ganun talaga Di ba? Mahalaga, ang buhay mo ay naging pagpapala sa iyong mahal sa buhay. So, napakalaga. You must understand the result of your work of labor in the Lord. Dapat maintindihan mo ano yung magiging resulta ng paggawa mo sa Panginoon. No? Ano yung in-expect mo mula sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Mukhang malulungkot na yata kaya. Pangatlo na po yan. Okay? At ang pinakamaganda, ito po, last na. Sabi po dyan, we are accountable in all our action when the time comes in the presence of the Lord. Tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon na darating ang panahon na tayo'y mananagot sa Panginoon. Amen? Anuman ang ipinagkatiwala niya sa atin,
tayo po ay magsusulit sa Panginoon. Ano po sinasabi ng salita ng Diyos? Colossians chapter 3 verse 25. Anyone who does wrong will repay for his wrong, and there is no favoritism. Kaya paalala po sa atin yan, anuman ang ginawa ng tao, no, yung sa kanyang mga kasalanan, siya ay magbabayad sa kanyang mga ginawang mali. At ang sabi, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Kaya huwag mo sabihin, anak naman ako ng Diyos eh. Ay totoo yun. Pero ang Diyos ay makatarungan. No? Kaya nga tayo, pag minsan tayo pinapalo, di ba, ng Panginoon, huwag tayo magtatampo sa Panginoon, di ba? Huwag tayo panghihinaan ng loob. No, isipin natin, saan ba ako nagkamali? Ba't nangyayari sa akin ito? Di ba? Kailangan i-search natin talaga yun eh. Kasi may layunin ng Diyos kung bakit, di ba? Kaya na pinapahintulot yung mga bagay na yun, gusto ng Panginoon na matuto tayo. Huwag tayong magreklamo sa Panginoon, di ba? Huwag tayong magtanim ng tawag ito. Minsan ganyan tayo, di ba? Nagtatanim tayo ng sama ng loob sa Lord, di ba? Kaya kung minsan ayaw mo na magbasa ng Bible, ayaw mo nang manalangin, di ba? Ayaw mo nang mag-church. Kasi meron kang gusto na hindi mo natatanggap mula sa Panginoon. O kaya may mga pangyayari na sa bagay mo, may mga pangyayari dumating sa bagay mo na hindi mo matanggap, no? At dahil doon, nawawalan ka ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi diyan, what we are accountable in our action when the time comes in the presence of the Lord. So, ano po sabi sa verse 25 sa wikang Tagalog? Ang makasalanan naman ay sisingilin niya sa kanilang kasalanan sapagkat ang Diyos ay walang itinatanggi. Kaya huwag po natin sabihin, anak tayo ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, subalit siya ay makatarungan. Kaya nga pag tayo'y nagkamali, ano pong dapat gawin? Ihingi natin ng tawad sa Diyos ang ating mga pagkakamali. Upang hindi mo na pagbayaran yun. Amen? Alam niyo po, yan ay naging discussion din namin. No? Halimbawa, ako, pastor. Ako'y nagkasala. No? Yung kasalanan ko, hindi ko ihingi ng tawad. Yung po ba'y pananagutan ko sa Panginoon o hindi? Ano po? Mr. Evelyn. Pananagutan ko. Bakit ko pananagutan? Ha? Ano po? Bakit ko pananagutan? Sir Evelyn, bakit ko pananagutan? Ano, sister? Doris, ang sabi mo? Yun. Kasi hindi mo hiningi ng tawad. Diba? Pero pag hiningi mo ng tawad, hindi mo na pananagutan yun. Amen po? Kaya po huwag natin sabihin, Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos, na pag nagkasala, okay lang, hindi po pwede yung ganon. Maliwanag yung sinasabi ng salita ng Diyos, di ba? If you confess your sin, He is faithful and just, and He will forgive you your sin, and He will forgive you and cleanse you from all your sin. Yun ang maganda ron. Kapag ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya tapat at banal, patatawarin tayo at anong sabi, lilinisin pa tayo sa lahat ng ating mga nagawang pagkakasala. Kasi alam natin, di ba, ang kasalanan, ang magiging hadlang upang ang buhay natin ay hindi maging mabunga. Di ba? Yan ang cause kung bakit hindi magiging mabunga ang ating buhay Kristiyano kapag tayo ay lumalakad sa o namumuhay sa kasalanan. Yung hindi mo lang sinusunod yung kalooban ng Diyos, kasalanan na yon. Amen? Yung alam mong mabuti, hindi mo ginagawa, kasalanan na yon. Kasi alam natin, ang kasalanan lang ay yung mga ginagawa nating mali. Pero alam niyo po ba, kung sabi na aklat ng James, ang nakakaalam ng mabuti, subalit hindi niya ginagawa, siya ay nagkakasala. Amen? O ba, di ka na nananalangin. Di ba? Kasalanan ba yun o hindi? Kasalanan yun. Hindi ka na nagbabasa ng Biblia. Ang hawak mo na lagi, cellphone mo.
Kasalanan ba yun? Hindi. Kasalanan. Di ba? O, yun yung mga kasalanang akala natin is okay lang. Hindi. Kaya tuloy pag tinanong mo, paano ba ako maliligtas? Paano ko ba makakamit yung kaligtasan? Basahin mo yung Bible. Tinanong ka, paano ba ako maliligtas? Paano ko makakamit yung kaligtasan? Nagtanong sa'yo. Sasabihin mo lang, simple. Basahin mo yung Bible, doon mo makikita, doon mo mababa. Ba't ikaw hindi mo alam? Diba? So napakahalaga po niyan. Lastly, we are accountable in our action when the time comes in the presence of the Lord. Kaya tandaan po natin, huwag tayo magtataka kung ang buhay natin ay hindi pinagpapala, no? Hindi nagiging mabunga, hindi nagpuproduce ng mga mabubuting gawa dahil po sa kasalanan. Alam niyo, napakahalaga ng tayo na bumuhay na may kapayapaan sa Panginoon. Di ba? Hindi natin kayang iayos ang ating buhay. Pero ang Diyos, kaya niyang iayos ang ating buhay. Amen? Kaya nga alam niyo, sabi nga ng salita ng Diyos, di ba? Pinakalimutan na ng Diyos yung ating mga kasalanan. Kasi ang mahalaga sa Panginoon, yung iyong present time. Amen? Yung kagabi mo, wala na yun, tapos na yun eh. Di ba? Ang mahalaga ngayon. Amen? Ano ka ngayon sa harapan ng Diyos? Diba? And take the case nung magnanakaw. O diba? O nakapako sa krus. Aba? Nung ang Panginoong Yesus ay sinabihan niya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Nakakita ng Panginoong Yesus yung kanyang puso, yung pagsampalataya. Hindi naman sinabi ni Lord, sige, pagbaba mo dyan, magbagong buhay ka na. Wala na rin, huling araw, huling panahon niya na nakapako na rin sa puso yung pagnanakaw Susunod na rin siyang papanaw. Pero siya ay tiniyak ng Panginoon, sabi sa kanya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. And now what is important? Your present time. Amen po? Kaya kung dumating ang Panginoon sa araw na ito, at alam mo, di ba, ang sitwasyon mo sa Panginoon, kasama ka sa langit. Amen? Amen po ba? Amen. Parang ayaw niya yata. Conclusion. 2 Timothy chapter 1 verse 7, para po yun ay magawa nating lahat, kailangan natin maintindihan yung sabi po na aklat ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and self-discipline. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng espiritu ng takot. Ano pa sa ibang sali, ibig sabihin ng timidity? Espiritu ng kahinaan, di ba? Ano pa? Espiritu ng pag-aalinlangan, di ba? Kundi spirit of power, kapangyarihan ng espiritu, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Nais po ba natin na ang buhay natin ay a fruitful life at work? So, again, nakita po natin yung 4 na bagay na yan na dapat po nating maintindihan. As Christian, what must I do to have a fruitful life at work? How can we have a fruitful life at work? Colossians 3:23. Yung kanina, Colossians 3:22. You must understand the result of your work of labor in the Lord. Colossians 3 verse 24. And lastly, we are accountable in all our action when the time comes in the presence of the Lord. Colossians 3 verse 25. And lastly, yan po napakaganda sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kahinaan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen po? Tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Tunay nga po aming amang Diyos, ang buhay sa mundong ito, Panginoong Diyos, ay puno ng hamon. Subalit nais mo, O Diyos, ng aming buhay ay tunay na pinagpala sapagkat Ikaw ang pinagmumulan ng lahat po ng mabubuting bagay. Panginoong Diyos,
Nawa ang iyong mga salita, O Diyos, na amin pong pinag-aralan sa umagang ito ay amin pong itanim sa aming mga puso't isipan. Ito, O Diyos, ang maging gabay namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Higit sa lahat, Panginoong Diyos, na kami ay pinagkalooban mo ng iyong banal na Espiritu at nais ko mo na kami lumakad ayon sa Espiritu at tumakat ng may pananampalataya. Purihin ka, dakilang Diyos, sambahin ka, luwalhatiin ka, sa kapangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating Panginoon, no? Sa kanyang mabuting pahayag ng balita sa atin. Ngayon naman po ay tinatawagan po si ating kapatid na si Brother Angel para naman po sa pamunahan ang tithes and offering. Salamat po, Brother God, at sa ating pastor na sa mabiyayang mensahe na dala para sa atin po. No? Handa naman po tayo dito na po tayo sa pangalawang gawain po, yung pagbibigay. Handa na po ba ang mga puso natin magbigay ng pagpapala na galing sa ating Panginoon? Ako po kasi sabi ko, Lord, pagpapala kahit maliit man o malaki, kailangan magbigay ako sa iyo. Mabasa lang po ako dito sa Kawikaan, verse 3:9. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainang na anil. Siya ay iyo rin handugan, sa gayo'y kamaling mo ay lagi ng pausisigla ng inumig ay hindi na matutuyuan. Para din kasi yung bagay na yun na sinasabing hindi matutuyuan. Para din yan yung sa mababasa din natin sa John 3:16, yung subugin mo ako, kundi ko buksan ang durong awa ng langit at ibuo sa iyo ang pagpapala na hindi natin malirim at walang paglagyan sa ating mga biyaya. Kaya sabi ko, Lord, salamat at ang mga bagay na yung palagi mong pinapalala. At kami narito ngayon at ang mga magbigay, malaki man o maliit, basta tapat sa ating puso at maluwag sa kalooban. Kaya sumandali po tayo manalangin, Lord. Salamat po muli. Panginoon, sa oras at araw na ito, kami po ay iyong dinala rito sa iyong bahay-sambahan upang magbalik ng mga kaloob na nagbulalang sa iyo. Salamat po sa bagalang mga kalakasan ay bigay mo rin sa amin at yan ay namin tinatanggap. Palagi ka namin sinasama. Palagi mo kami sinasamahan sa araw-araw at oras. Salamat po, Diyos, sa mga biyayang malilito, Panginoon. Pagpalaan ng mga po tumagamit lamang sa iyong kalalawak na yung gawain dito sa lupa. Salamat po, Diyos. Muli, pinabalik namin ang pinakamatas ng pasalamat sa mga pangyarihan lamang ng Panginoon Jesus. Amen. Father
po ay inaanyahan ulit tumayo para po tanggapin ang benediction na pangungunahan ni Pastor Arthur. Okay, sige po, atin pong iunat, itaas ang ating mga kamay patungo sa langit. Yes, Lord, dakilang Diyos, tunay nga po, Panginoong Diyos, na kayo ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Kaya aming Amang Diyos, lagi niyo na po kaming subaybayan at patnubayan ng iyong dakilang kapangyarihan at ng pagsama, Panginoong Diyos, ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Talakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. May announcement po ba tayo, Sis Gal? Sige po. Announcement po muna. Every Wednesday po, meron pong ginaganap ang ating main church ng The Wednesday Church Online, headed by our founding pastor, Pastor Boy Serdwar and Pastor Irvin Saborin. At every Wednesday po, may ginaganap po ang ating church. Dito po ang prayer meeting, 7 to 9 p.m. Bible study po every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturdays at respective places po. Kung kayo po ay malapit po doon sa mga lugar na yon, sa John G, kay na Brother Luis, sa May Kawayan, sa Vista Verde, Camres, pwede po kayong pumunta doon para po makilisa sa ating Bible study. At yung Bible study po sa mga bata, sa linggo, at yung mamaya po dun sa John G, at saka yung sa Camres po ng Sabado ng umaga. At after po nito, meron po tayong cell grouping, lalaki, babae at teens po. At inayayaan ko po ang bawat isa na palagi tayong magdasal para sa kalakasan ng bawat isa. To God be all the glory po. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen po. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good.